Sa mga nagdaang kabanata ay napabuntong hininga na lamang ang ating bida matapos niyang tumakas sa kamay ni Leng Qingshan, na muntik niyang ikinamatay. Makalipas ang ilang sandali ay inilipat ang eksena sa inner gate ng Yulin Immortal Sect, na kung saan nandito na ang ating bida, at nagsuot din siya ng maskara upang hindi siya makita ng royal family. Nagsaad din siya na kung ito na ba ang inner gate ng Yulin Immortal Sect. At tulad din ng kanyang inaasahan, ito ay mas kahanga-hanga kaysa sa outer gate. Dagdag pa niya na nakakaaliw ang kapaligiran dito. At para siyang nasa lobby ng laro, bigla namang may nagsalita sa likod niya na ito ang inner gate corridor. At nagsasanay ang ilang mga disciple dito. Nagtataka namang napalingon ang ating bida sa nagsalita. Nagsaad din siya na ikaw ay nasa pagsusulit sa pagpasok, na si Zhuang Shisan, at kung tama din siya ay ito ang nakabasag ng spirit testing stone sa isang suntok. Nagtaka naman ang ating bida dahil sa nakilala pa din siya nito kaya naman kanyang sinabi na kung may mali ba. Dahil paano siya nito makikilala kahit nakamaskara siya. Agad naman na yamakap ang babae at kanyang sinabi na sa wakas ay nakita niya na ang kanyang master. At makikilala din niya ito kahit maging isa pa itong abo. Tinanggal ng ating bida ang kanyang maskara at nagtataka siya na kung bakit tinawag siyang master ng babae. Ipinaalam naman ng babae na isa siyang freshman ngayong taon na si Xu Yingying. Nagpasalamat din siya sa ating bida sa pagbasag ng spirit testing stone, na nagbigay daan sa kanya na makaiwas sa pagsubok. At nakapasok sa inner sect at kung hindi siya nakapasa sa entrance test, mapapatalsik siya pabalik sa outer sect. Nang marinig naman ito ng ating bida ay wala na lang siyang masabi dito. Ngunit nagsaad siya na kung isang buwan na si Xu Yingying sa sekta, alam mo ba kung paano makarating sa Spirit Pavilion? Dahil kalahating araw niya na itong hinahanap. Hindi naman nag-atubili si Xu Yingying na tulungan ang ating bida na makarating sa Spirit Pavilion. At sumunod lamang daw ang ating bida. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa inner gate. Ngunit bahagyang nahihiya ang ating bida dahil sa pinag-uusapan siya dahil sa kanyang nagawa sa Spirit Testing Stone. Nagpatuloy ang mga bulungan hanggang sa malagpasan niya na ang mga ito. Nasabi pa nga niya na tulad ng inaasahan, alam ng lahat ang tungkol sa bagay na ito. Nasa loob-loob pa nga niya na ayaw niyang makaakit ng atensyon, dahil gusto lang niya na tahimik na magsanay at mapabuti ang kanyang sarili. Nagsaad naman si Xu Yingying na binasag ni Master Zhuang ang Spirit Testing Stone sa isang suntok, na hindi inaasahan sa kasaysayan. Ito ay isang mainit na paksa sa internal network sa loob ng kalahating buwan. Nagulat naman ang ating bida sa bagay na ito kaya naman tinanong niya si Xu Yingying na kung mayroon bang ganoong ka-advanced na teknolohiya sa mundo ng cultivation. Bago pa man masagot ni Xu Yingying ang tanong ng ating bida ay nagsaad na ang elder na natapos ang pagpaparehistro ng pagsubok, kaya maaari nang kunin ng ating bida ang Jade Token. Ipinaliwanag naman ni Xu Yingying na ang Jade Token ay hindi lamang nagsisilbing iyong pagkakakilanlan, ngunit nagbibigay daan din sa iyo na ma-access ang impormasyon sa inner sect. Napangiti naman ang ating bida at kanyang sinabi na sa pamamagitan nito, sa wakas ay maaari niyang isaalang-alang ang kanyang sarili na opisyal na pumasok sa inner gate. Bukod pa rito mayroon na din siyang kwalipikasyon na lumahok sa Profound Sky Grand Competition. Nang malaman naman ito ni Xu Yingying ay kanyang sinabi sa ating bida na ibig sabihin pala ang layunin ng Master ay ang Profound Sky Grand Competition, ngunit ang sektang ito ay may 2 puwang lamang para sa mga kalahok, at ang mga iyon ay para lang sa mga kwalipikado. Nang marinig ito ng ating bida ay kanya itong ikinagulat. Ipinaalam din ni Xu Yingying na at ang mga disciple lamang na nasa ranggo sa nangungunang 10 batay sa kanilang mga kredito ang karapat-dapat na makipagkumpetensya para sa 2 slot na ito. At ito ay nangangahulugan na kahit na ang ilang mga matataas na disipulo na nasa sekta sa loob ng mga dekada ay makikipagkumpetensya. Nagtanong naman ang ating bida na kung ganon, ano ang kasalukuyang credit score niya. Sinabihan naman siya ng ating bida na sundan siya. Nang makarating sila sa lugar ay sinabihan ni Xu Yingying ang ating bida na i-scan ang iyong identity Jade Token dito at magagawa mo ang suriin ito. Agad naman na ginawa ito ng ating bida na agad namang nagkaroon ng reaksyon ang Stone Formation. Pagkatapos ay ipinakita ang mga pangalan ng disciples na may mga credit score. Nakita naman ng ating bida ang listahan ng rangkang ng mga baguhang estudyante. At agad niyang hinanap ang kanyang pangalan dito.
Nagpatuloy ang pagbaba ng ranking list habang baka sa mukha ng ating bida na seryoso itong makita ang kanyang pangalan. Subalit ilang sandali pa ay hindi pa din makita ng ating bida ang kanyang pangalan kaya naman pinagpawisan na siya dito. Maya-maya pa ay nakita niya na ang kanyang pangalan na kanyang ikina-excite, ngunit itlog ang kanyang credit score. Kaya naman biglang nawala ng kulay ang buhay ng ating bida habang kanyang sinasabi na 0 credit siya at nasa pinakaibaba siyang listahan. Ipinaalam ni Xu Yingying na maaari kang makakuha ng mga kredito sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga kursong pang-akademiko, pagtupad sa mga misyon at iba pang pamamaraan. Gayun din, nakakulong si Master ng 1 buwan bago siya napasok sa sekta. Kaya normal lamang na nasa ibaba ang Master. Agad naman na hinimas ni Xu Yingying ang ulo ng ating bida at sinabihan niya ito na huwag kang panghinaan ng loob. Sa lakas ng Master, naniniwala siyang malapit niya na itong maabutan at malalampasan ang iba. Nagsaad ang ating bida habang bakas ang panghihina na hindi ba ibig sabihin, para makakuha ng credits, kailangan niyang maging aktibo sa paningin ng lahat para makakuha ng credits. Sa loob-loob din niya ay naiinis siya dahil sa halata daw ang mga ito na gusto siyang ilantad. Isa pa, gusto lang din naman niyang tahimik na mag-cultivate. Ngunit sa hindi inaasahan naman ay may isang mayabang na sumigaw at pinalalabas ang ating bida, na bigla naman ang dalawa sa malakas na boses ng mayabang. Nagsaad din ang mayabang na ito na 1 buwan din siyang naghahanap dito. At ngayon sa wakas ay nahanap niya na ito. Bahagya namang nagkaroon ng katahimikan dahil sa hinihintay ng lahat ang sagot ng ating bida. Subalit sarkastikong sumagot ang ating bida na kung sino naman ito. Nabahala naman si Xu Yingying at kanyang nasabi na kung paano sila nahanap ng kumag na ito. Ipinaliwanag ni Xu Yingying sa ating bida na ang taong ito ay laging nagkikimkam ng sama ng loob sa iyo. Nagulat naman ang ating bida nang kanya itong marinig, kaya nagsaad siya na hindi pa naman niya ito nakilala, kaya paanong nauwi sila sama ng loob. Inihayag ni Xu Yingying na ito ay sa panahon ng espiritual na pagsubok sa pasukan, paunang pagtatasalang iyon, at ang mga resulta ay hindi lamang tumutukoy sa mga kredito ngunit nagsisilbi rin bilang isa sa mga pamantayan makalipas ang 2 buwan, ito ay may malaking epekto sa hinaharap na mga mapagkukunan ng cultivation. Ngunit pagkatapos ay binasag mo ang spirit testing stone sa isang suntok na direktang nagkansela ng mga resulta ng pagsubok. Na ikinagagalit ng kumag na ito. Galit na nagsaad ang kumag na ang gumamit ng mga cultivation upang basagin ang spirit testing stone. Ngayon, ilalantad niya ito at kung may lakas din ba ito ng loob na harapin siya sa isang tunggalian. Sa loob-loob din ng kumag na ang mga kredito ay maaaring ipagpalit para sa mga mapagkukunan ng cultivation, na nagdudulot sa kanya ng labis na pagkawala, kaya ngayon panoorin mo akong tapusin ka. Sinabihan naman ni Xu Yingying ang ating bida na huwag itong papayag. At kung naaalala din ba ni Zhuang Shishan ang new student credit rank ang nakakatingin lang nila. 3 individual lamang ang mas nauuna sa iba sa rankings. At isa siya sa 3 individual sa bagong estudyante ngayong taon, ang kanyang cultivation ay matagal nang umabot sa unang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Ang ikatlong ranggo sa listahan ng bagong estudyante, na si Monteferro. Pasigaw na tinawag ng kumag ang ating bida na kung may lakas ka ng loob Zhuang 13, ay dapat tanggapin nito ang hamon niya. Pinayuhan naman ni Xu Yingying si Zhong Shishan na huwag nitong tanggapin. Dahil ang mga tuntunin ng panloob na sekta ay nagsasaad na ang mga tunggalian ay hindi maaaring mangyari ng walang kasunduan ng ibang tao. Isa pa, kasama ang matanda sa Lingji Hall kaya hindi siya mangangahas na saktan ka. Nang marinig ito ng ating bida ay agad niyang hinarap ang hangal at kanyang tinanggihan ang hamon nito. Dagdag pa ng ating bida na abala siya sa pagsisikap na kumita ng mga kredito, kaya wala siyang oras makipaglaro kasama ito. Ikinagalit naman ito ni Monteferro sa sinabi ng ating bida dahil sa ginagawang laro lang nito ang hamon niya, kaya naman nagsaad siya na nasa ikatlong ranggo siya ng mga baguhan, at sa tingin ba ni Zhuang Shishan na isa lamang itong laro. Kung ganoon ay magpastahan sila ng 500 credits para dito. Ngayon, tatanggapin mo na ba ang larong sinasabi mo? Bigla namang lumaki ang tenga ng ating bida nang marinig niya ang sinabi nito. Kaya naman tinanong niya ito na kung magkano ang sinabi nito. Ngunit nabigla naman ang ating bida nang mabuhay ang system ng misyon. At nagsaad ito na kung tatanggapin ba ng ating bida ang hamon ni Monteferro. At ang gantimpala sa misyon ay mga espesyal na kagamitan ng weight plates.
Napaisip naman ng ating bida na ang gantimpala para sa misyong ito ay nakakapagtaka, dahil ito ay nagkakahalaga ng 300 training points. Dagdag pa niya habang kumikinang ang mata na ang credits at ang gantimpala sa misyon ay dobleng tukso. Ngunit agad niyang inalis ang pagkasabik na ito at kanyang sinabi na hindi niya ito kaya. Dahil kapag mas nakakaakit siya ng atensyon, ay mas madaling mailantad ang kanyang sarili. Kaya dapat na lamang siyang maging ermitanyo. At kailangan niyang tiisin ang mga ganitong bagay. Ngunit makalipas lang ang ilang sandali ay parang kinain ng ating bida ang kanyang mga sinasabi kanina. Dahil sa nasa entablado na siya at nasa harap niya si Montefaros, napahawak na lang din siya sa kanyang mukha at kanyang nasabi na sa huli, hindi niya napigilan ang tukso. Habang si Xu Yingying naman ay nagsaad na ngayong, dumating na tayo sa puntong ito, naniniwala siyang hindi ito matatalo laban sa taong ito. Naisip naman ng ating bida na ang pakikitungo sa lalaking ito ngayon ay simple at mabagal na paggalaw ay higit pa sa sapat. Dapat din niyang isaisip ito para hindi magdulot ng maraming pansin, at hindi samobra habang nakikipaglaban. Napangiti naman si Montefaros at kanyang sinabi na sa wakas, ay dumating na ang araw na ito. Dahil ang pagtanggap sa imbitasyon ng tunggalian ay katumbas ng pagtanggap ng hamon sa buhay at kamatayan. Kaya kahit patayin man niya ito dito, hindi siya mananagot. Agad na din siyang naghanda gamit ang kanyang spiritual weapon. Kinilala naman ni Xu Yingying ang sandata ni Montefaros na isang low-grade spiritual weapon. Dagdag pa niya na sa liblib na lugar na ito, at mula sa isang baguhan ay hindi mas mababa, kaya bakit siya posibleng nagkaroon ng isang armas na may grado? Sinabihan din niya ang ating bida na dapat ay mag-ingat ito. Sumugod naman na si Montefaros habang kanyang sinasabi na mamamatay na ang ating bida. Nang makalapit ng bahagya ang sibat sa ating bida ay agad niya itong inagaw sa pagkakahawak ni Montefaros. At nagsimula ng mag-exercise ng sobrang bilis na para bang nakalimutan na nito ang sinabi niya kanina. Habang ang mga nanonood naman ay nanlaki na lamang ang kanilang mga mata. Wala ding kahirap-hirap itong nabaluktot ng ating bida. Habang ang dalawa naman na nasasaksihan ito ay gulat na gulat at hindi makapaniwala. Ngunit natigilan naman ang ating bida nang maalala niya ang kanyang mga sinabi kanina. Napahawak din siya sa kanyang ulo at kanyang sinabi na kung ano ang kanyang ginagawa. Na hindi ba't kasasabi lang niya na huwag samobra, ngunit ang kanyang reflexively ay nagsimulang mag-ehersisyo nung makita niya ang sibat na tulad ng bagay na kanyang ginagamit. Habang si Montefaros naman ay napaluhod na lamang habang pinagmamasdan niya ang kanyang spiritual weapon. Nasabi pa nga niya na nabaluktot talaga ng kamay ang pinagmanang armas ng kanilang pamilya. Kaya naman galit niyang sinasabihan ang ating bida na sa pagkakataong ito, ay gusto niya itong patayin. Nabigla naman ang ating bida nang marinig niya ito. Muli din siyang sumugod na agad namang naiwasan ng ating bida. Gamit din ang kanyang exercise routine ay paulit-ulit na bigong matamaan ni Montefaros ang ating bida ng kanyang mga suntok. Muntik pa siyang matambas sa sarili niyang kamangmangan. Sinabihan naman siya ng ating bida na disente ang lakas ng itaas ng katawan nito, pero hindi matatag ang ibabang parte ng katawan nito. Malinaw na ito ay dahil sa pagpapabihe sa pagsasanay sa lakas ng mas mababang katawan. Ninas naman si Montefaros dahil sa hindi siya makatama sa ating bida. Kaya naman agad siyang naghanda ng kanyang spiritual stage fire technique. Nagpatuloy ang kanyang ginagawa hanggang sa malapit niya nang pakawalan ang kanyang blazing fire. Ngunit ang ating bida naman na mabilis na nakarating sa kanyang likuran ay nagsaad na sobrang masyado kang nagtatagal habang naghahanda ng atake. Kasabay nito ay sinipa niya ito at dahil sa lakas ng pagkasipa ng ating bida ay tumilapon si Montefaros sa kabilang bundok. At ang mga nanonood na nasaksihan ang ginawa ng ating bida ay natulala na lang. Matapos ang laban na iyon ay mabilis na kumalat ang balitang ito sa internal network na kung saan nag-viral na naman ang ating bida. Kaya naman nang makita ito ng ating bida ay hindi niya maunawaan ang nangyayari dahil sa trending na naman siya. Dagdag pa niya na hindi dapat ito mangyari. At nagiging masyado na din siyang nagiging malandi kamakailan. Kaya kailangan niyang kumilos ng mas maingat. Una, tapusin niya ang kanyang pag-aaral at makaipon ng mga kredito ng maayos. Samantala kinabukasan na kung saan pinatawag ang lahat ng mga baguhang disciple sa inner sect. Na kung saan nagsaad si Leng Qingshan na simula ngayon,
Magiging responsable na siya sa paggabay ng bahagi ng pag-aaral ng mga baguhan. Siya ang kanilang bagong freshman mentor, na si Leng Qingshan. At nang makita ito ng ating bida ay napamura na lamang siya dahil sa sobrang kamalasan niya na nakita niya ang babae na muntik nang pumatay sa kanya. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Naging seryoso ang ating bida dahil sa kapag nakita siya nito ay siguradong patay siya. Napaisip din siya na talagang maliit lang ang mundo. Dagdag pa niya habang dahan-dahan na tumatakas na para mabawasan ang hindi kailangang gulo, mas mabuting umalis na siya dito. Ngunit napansin naman siya ni Leng Qingshan na dahan-dahan na umaalis. Kaya naisip ni Leng Qingshan na kung ang bata ba na iyon ay sinusubukang tumakas sa klase. Wala din itong respeto sa kanya. Bigla namang tumaas ang kanyang mga balahibo nang tawagin siya ni Instructor Leng Qingshan na ang estudyanteng may asul na buhok, na kung mayroon ba itong agarang dahilan para umalis ng maaga. Nasabi na lang ng ating bida na hindi na ito maganda at nahuli na siya. Lumapit naman ang isang disciple at sinabihan niya ang ating bida na unang klase ito ni Teacher Leng tapos aalis ka, ang aksyon na ito ay walang respeto. Agad din niyang hinayla ang ating bida habang kanyang sinasabi na bumalik ito. Habang ang ating bida naman ay hindi na maganda ang pakiramdam. Natigilan naman si Instructor Leng Qingshan nang makita niya ang mukha ng ating bida. Dahil sa nakita niya na ang taong ito, siya yung bastos na sumilip sa kanya habang naliligo siya ilang araw na ang nakakaraan. Ito ay tulad ng pagsusuot ng bakal na sapatos sa paghahanap ng isang bagay, para lamang makuha ito ng hindi nagsusumikap. Isa din siyang baguhang estudyante sa Yulin Immortal Sect. Ngayong nahuli na siya sa mga kamay niya, kailangan niyang humanap ng pagkakataon para tapusin ito. Tinanong naman siya ni Instructor Leng Qingshan gamit ang voice transmission na kung ano ang nangyari sa gitna ng lawa noong araw na iyon, at kung ikinalat din ba niya ito. Habang ang ating bida naman ay nabigla sa kanyang naririnig. Kaya naman kanyang tinanong na kung sino ang nagsasalita. Sinabihan naman siya ni Instructor Leng Qingshan na ito ay voice transmission. Kaya manahimik ito, at sumagot lamang ito sa kanyang isip. Naunawaan naman na ng ating bida kung sino ito. Kaya agad siyang nagsaad habang pinagpapawisan na sumusumpa siya wala talaga siyang pinagsabihan tungkol dito. Dahil sa ito ay isang aksidente lang din. Nang marinig ito ni Instructor Leng Qingshan ay kanyang sinabi na napakahusay kung ganon. Sisiguraduhin kung mamamatay ka ng mas masakit na kamatayan. Pero hindi madaling kumilos sa loob ng sekta, medyo pahihirapan muna kita. Nagbigay ng talumpati si Instructor Leng Qingshan na ngayon, sa unang klase, ay susubukan ko ang iyong kakayahan na makayanan ang pressure. Alam niyo, para sa mga cultivator, ang pagkakaiba sa antas ng cultivation sa pagitan ng mga kalaban ay maaaring mga hulugan na ang mas malakas na panig ay hindi na kailangang umatake, ang pagpapakawala lamang ng kanilang espiritual na kapangyarihan ay lumilikha ng napakalaking presyon at maaaring pilitin ang mahinang panig na sumuko. At ang paglaban sa espiritual na kapangyarihan ay kinakailangan ding landasin para sa mga cultivator. Kaya kailangan niya ng isang mag-aaral na magboluntaryo upang maipakita ito. At kung sino mang interesado ay magsalita lang. Natuwa naman ang isa na sa isip-isip pa nga niya na sa wakas isang pagkakataon na mapalapit kay Teacher Leng. At bilang anak na henyo ng pamilyang Jiang, ay sumali siya sa mababang sect na ito para lang sayo. Ang disciple na ito ay si Jiang Muiang, maagang yugto ng pagbuo ng core, at nasa pangalawang ranggo sa ranggo ng mga baguhang mag-aaral. Kaya bahagya niyang itinaas ang kanyang kamay at kanyang sinabi na teacher, gusto niyang iboluntaryo ang kanyang sarili. Ngunit wala siyang kamalay-malay na nasa harap niya na ang kamay ni Instructor Leng Qingshan. Kaya naman agad siyang tinapon nito na parang kahoy na nakaharang. Habang ang mga disciples naman ay nanlaki ang mga mata nang makita nila ang nangyari kay Jiang Muiang. Nang makalapit naman siya sa ating bida ay agad niyang sinabi na kung interesado ba ang ating bida na magboluntaryo. Na kung alam din ba ng ating bida na may mga espesyal na gantimpala. Napaisip naman ng ating bida nang makita niya ang mukha ni Instructor Leng Qingshan na siguradong may tinatago siya sa likod ng itsura niya. Isa pa, ayaw niyang makaakit ng atensyon.
Ngunit bago pa man siya tumanggi sa alok ni Instructor Leng Qindian ay biglang lumitaw ang kanyang system. At gaya ng inaasahan nakasaad na kung tatanggapin ba ng ating bida ang proposal ni Leng Qingshan. At bilang gantimpala sa reward ay isang random enchantment items. Natahimik na lang ang ating bida dahil gaya ng inaasahan niya sa kanyang system ay pahamak din ito. Kaya walang nagawa ang ating bida kung hindi ang sumang-ayon, ngunit nakiusap ang ating bida na maghinay-hinay lamang sa kanyang angguro. Natuwa naman si Instructor Leng Qingshan at kanyang sinabi na mahusay kung ganon. Naisip din niya na karamihan sa mga bagong estudyante ay nasa Chi Foundation stage cultivation lamang. Kaya susubukan niya ang kanyang mga kakayahan gamit ang kanyang Chi Foundation stage spiritual power. Matapos niyang mag-isip ay pinakawalan niya na ang kanyang kapangyarihang espiritual. Direktang pinatamaan ni Leng Qingshan ang ating bida na walang pakialam. Nang sandaling bumagsak ang kapangyarihang espiritual ay naramdaman din ito ng kapwa mag-aaral ng ating bida, habang siya naman ay hindi man lang ito nakaramdam ng kahit ano. Nasabi pa nga ni Jiang Muiyang na napakalakas na espiritual na aura. Napansin din niya na nahihirapan ng huminga ang ilang nasa mababang antas na estudyante sa malapit. Ngunit si Zhuang 13 ay kalmado lamang ito. At parang wala naman lang siyang reaksyon. Nagsalita naman ang ating bida na kung nagsimula na ba. Nang marinig naman ito ni Instructor Leng Qingshan ay nasabi na lang niya na sobrang yabang ng batang ito, at kung sinusubukan ba nito ipahiya siya. Sinabihan din niya si Zhuang Shishan na kung ganon ay iaangat natin ito sa Golden Core Stage. Sa punto namang ito ay naramdaman na ito ng ating bida. Kaya naman sinabi niya ito kay Instructor Leng Qingshan na nakakaramdam na siya ngayon. Ikinainis naman ito ni Instructor Leng Qingshan at kanyang nasabi na mukha pa rin siyang tiwala at hindi natitinag, pero naisip din niya na nakatakas dito sa pagkakahawak niya kanina kaya dapat talagang may lakas siya. Kaya sinabihan niya si Zhuang Shishan na hayaan siyang itaas niya ang pressure sa max level. Si Leng Qingshan ay nasa early stage na ng nascent soul stage kaya nagagawa niya ang malakas na pressure na ito. Biglang lumitaw ang napakabigat na pressure ng sandaling pakawalan ito ni Instructor Leng Qingshan. Nang maramdaman naman ito ni Zhuang Shishan ay bahagya siyang kinabahan. At nang tumama na ito sa ating bida ay nagkaroon ng malakas na pagsabog at nasira ang sahig dahil sa labis na lakas nito.